Alam nyo ba guys na sobrang visit ako dito kay Mr. Cash last year dahil nga 7 times niya akong ni-reject kahit na good payer naman ako. And take note guys binayaran ko ng buo yung loan amount ko sa kanya at nag-advance payment ako sa kanya para mabayaran ko na. But then, hindi ako aware na hindi pala pwede mag-advance payment dito kay Mr. Cash. Kasi after kong mag-reloan, pangatlong reloan ko sa kanya, doon ako na-reject. Kahit na good payer ako guys sa first na reloan ko, sa second reloan ko, naka-second reloan pa ako guys pero sa pang-third na reloan ko, bigla niya na akong ni-reject. Halos ilang buwan din akong nag-re-apply sa kanya guys no. Mga 7 times akong nag-re-apply. Pero ganun pa din guys yung status ko sa kanya. Rejected. At dahil nga puro rejected na guys no yung applications ko sa kanya at feeling ko talaga wala ng chance. So naisipan ko na talagang i-delete siya or i-uninstall siya. Kasi nga naiinis lang ako nung time na yon. Then kanina guys naisipan ko na i-download ulit itong loan apps na to. Kasi gusto ko lang silipin kung baka sakali na may pinagbago na siya. Kasi nga diba guys, nagkaroon ng issue about dito kay Mr. Cash kung saan naging harmful device nga siya. Pero kanina guys, no, medyo natuwa ko dito kay Mr. Cash. Basta, panoorin nyo na lang to. Okay, let's go. Hello guys, it's Zell Mariano and welcome back to my YouTube channel. So sa video natin ngayon guys, no, alam naman natin kung sino yung magiging topic natin ngayon. Ito ngang si Mr. Cash. Well, bago natin simulan itong video natin ngayon guys, no, gusto ko lang linawin na hindi ako sponsored nitong si Mr. Cash. Ito ay based lang naman sa experience ko na gusto ko lang din i-share sa inyo. Alam nyo ba guys no, na ilang beses ko nang kinontent itong si Mr. Cash sa mga recent na vlog ko at share ko dun guys kung paano ako nabwisit dito sa loan apps na to last year. Dahil nga sa ilang beses niya akong ni-reject nung time na nag-re-apply ako sa kanya. Actually nung first na reject ko sa kanya, sobrang nabwisit na ako sa kanya. Kasi nga guys no, nung time nga na yon is kailangan ko din yung pera. Na yung binayad ko kay Mr. Cash is dapat sana i-reloan ko pa siya nung time na yon para magamit ko pa yung pera. But then, ayun, ang nangyari sa akin after kong mag-advance payment sa kanya, ni-reject niya ako nung time na nag-reloan ako. So guys, no, hindi pala advisable na mag-advance payment dito kay Mr. Cash. Dapat kung ano yung due date mo, doon ka mismo magbabayad. Kasi pag once na nag-advance payment ka, gaya ng nangyari sa akin, may tendency na ma-reject ka sa kanya. Kanina guys, no, out of nowhere, naisipan ko na i-download ulit itong si Mr. Cash. Para i-check lang naman yung account ko sa kanya, bisitahin ko lang yung account sa kanya. Pero wala akong balak dapat na mag-re-apply kasi alam ko naman na once na mag-re-apply ako, alam ko na ma-reject lang ulit ako. Kasi nga, di ba gaya na sinabi ko sa inyo, 7 times akong na-reject dito kay Mr. Cash. At dito nga guys, no, nag-re-apply ako sa kanya ng 5.5. Tapos nung na-reject ako, nag-re-apply ulit ako ng 3.5 after mga 15 days yata, ganun. Then nag-re-apply ulit ako ng 5.5, tapos 2.5, 3.5. Ganun pa din guys, no, yung status ng applications ko sa kanya, rejected. Kanina, naisipan ko lang ulit na mag-re-apply kahit alam ko na 100% wala na akong chance dito sa loan apps na to. I'm sure ma-reject pa din or madi-disapprove pa din yung applications ko sa kanya. But then, syempre, tinry ko lang guys, no, baka sakali lang naman. So, dito guys, no, pumunta ako dito sa kanyang dashboard. And, meron pa din akong eligible loan amount na 5,500. So, clinic ko guys, yung apply now. Then, napunta ako dito sa confirm of applications. So, may mga kailangan akong i-edit kung sakali na may kailangan pa akong ayusin. Pero, since nga, sa 100% talaga yung utak ko na bakit kailangan ko pang i-edit, madi-disapprove lang din naman ako sa loan apps na to. So, wala na akong in-edit guys, no. Sinave and continue ko lang siya. Then, napunta ako dito guys sa desired loan amount kung saan hanggang 5,500 nga yung eligible loan amount sa kanya, which is pwede kang maka-loan sa kanya ng hanggang 12,000. Pero 5,500 lang talaga yung pinaka maximum loan amount ko sa kanya. So, dito guys, tinry ko yung 3,500.
And dito sa choose your desired term niya guys, or yung term of payment niya guys, merong 30 days, 40 days, 45 days, at 61 days. So hanggang 61 days yung pwede nating maging loan term payment sa kanya. Pero ang available lang sa akin guys no is 30 days. So no choice, kaya 30 days lang guys yung pinindot ko. Then after nun, ayun, meron na siyang, napunta ako dito sa review your loan information. At ito nga guys no, makikita natin yung loan amount natin which is 3,500, yung loan term niya 30 days, and yung service fee niya 17%, same pa din siya sa dati. Ang kaltas nun guys is 595 pesos. Then yung kanyang daily interest rate na 0.01% daw per day. So 105 pesos guys yung kanyang interest. Then yung ma-receive ko lang guys na amount is 2,905 pesos. At yung total na babayaran ko sa kanya in 30 days is 3,605 pesos. Once na okay na sa'yo yung kanyang terms and condition, click lang natin itong confirm to submit. At ito nga guys no, may hinihingi pang agreements itong si Mr. Cash, which is kailangan natin i-allow yung ating camera storage, location, SMS, reference person, tsaka yung ating device information. So kailangan guys no, i-agree natin kasi once na kinancel natin, hindi naman tayo makakapag-proceed or makaka-loan dito kay Mr. Cash. So yun lang yung choice guys no, kailangan natin siyang i-agree. Then after nun guys, mag-review lang siya in just 1 hour to 3 hours. At dito nga guys no, nire-review na yung aking applications. And medyo nagtataka lang ako kasi medyo matagal yung pagkaka-review niya. Unlike before na nung nag-re-apply ako, automatic agad yung reject. Pero dito naka-review pa rin siya. So naghintay lang ako guys ng 10 to 15 minutes kaya nag-log out muna ako. Then after mga 20 minutes, binuksan ko ulit yung apps. Pagkatapos no, napansin ko guys no, na naka-in progress na siya. So means, na-approve yung loan apps ko. At dun talaga nagulat ako kasi after 7 times na reject, bigla akong in-approve nitong si Mr. Cash. At hindi ko alam kung anong nakain nitong si Mr. Cash at bigla niya nga akong in-approve. Wala pang 2 to 5 minutes guys no, na-disburse na yung loan amount dun sa e-wallet ko. At ayun, approve nga ako dito kay Mr. Cash. At ito sa loan detail niya guys, no, same pa din siya. 3,500, 30 days yung kanyang loan term. At yung service fee niya is 595, interest niya is 105. Yung total amount na babayaran ko sa kanya is 3,605. At yung na-issue lang na amount sa akin, or yung na-receive ko lang na amount is 2,905. So kinaltas na guys no, yung 595 pesos. And based guys no sa aking personal opinion about dito kay Mr. Cash, for me lang guys ha, okay naman siyang utangan, like pang emergency loan lang talaga siya, but then hindi pa din siya totally advisable na umutang kayo sa kanya kasi nakita niyo naman guys no kung yung loan detail niya kung gaano kalaki yung kinaltas niya dun sa loan amount na hiniram ko. Anyway, yung mga nagustuhan ko lang dito kay Mr. Cash is mas okay pa din siya compared dun sa mga Ola na 7 days repayment lang tapos ang laki na nakikitain nila sa inyo. Itong si Mr. Cash guys no, 30 days yung kanyang repayment term. Pero sana baguhin, magkaroon ng changes itong si Mr. Cash. Like, dapat next time or next na update niya is buo na yung amount na ma-receive na sa kanya and yung interest na lang niya is dun sa ipapatong na lang, ganun. Dapat wala ng kaltas, dapat buo na yung amount. So yun lang yung gusto kong maging changes nitong si Mr. Cash. At sana medyo babaan niya din yung kanyang interest or yung kanyang kaltas. So yun lang naman guys no, yung ating topic for today about dito kay Mr. Cash. At hanggang ngayon guys no, nakakapagtaka pa rin na bigla niya akong in-approve after 7 times na na-reject ako sa kanya. I think nagkaroon nga ng changes or update itong si Mr. Cash dahil nga 'di ba last month nagkaroon ng issue itong si Mr. Cash kung saan naging harmful app nga siya. Anyway, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!